Praise the Lord, magandang araw po sa bawat isa sa atin. Sa mga pagkakataong ito, tayo ay muling magbabasa ng salita ng Diyos. At samahan niyo po muli ako sa pagbabasa ng salita ng Diyos sa Aklat ng mga Chronicles, chapter 6 to 10. At bago po tayo magbasa, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Kapagpalang Diyos na aming Ama, Praise the Lord. Salamat po muli sa malayang pagkakataong binibigay mo sa amin na kami makapagbasa ng iyong mga banal na salita. Ang aming dalangin, patuloy mo kami samahan, tulungan mo ng iyong mga salita, ay aming maisa puso, maisa isip, at higit sa lahat magpalakas sa aming mga pananampalataya sa iyo. Hallelujah! Tulungan mo bawat sa aming gabayan mo po kami ng iyong banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Unang Kronika, chapter 6, mga anak ni Levi. Ang mga anak ni Levi, si Gerson, si Coat, at si Merari. At ang mga anak ni Coat ay si Amram, si Ishar, at si Hebron, at si Uziel. At ang mga anak ni Amram, si Aaron, at si Moises, at si Miriam. At ang mga anak ni Aaron, si Nadab, at si Abiu, at si Eleazar, at si Itamar. Naging anak ni Eleazar si Pines, naging anak ni Pines si Abiswa, at naging anak ni Abiswa si Buchi, at naging anak ni Buchi si Uzi, at naging anak ni Uzi si Zerayas, at naging anak ni Zerayas si Merayot. Naging anak ni Merayot si Amarias, at naging anak ni Amarias si Akitob. At naging anak ni Akitob si Sadok, at naging anak ni Sadok si Akimaas. At naging anak ni Akimaas si Azarias, at naging anak ni Azarias si Johanan. At naging anak ni Johanan si Azarias na siyang pangulong saserdote sa bahay na tinayo ni Solomon sa Jerusalem. At naging anak ni Azarias si Amarias, at naging anak ni Amarias si Akitob. At naging anak ni Akitob si Sadok, at naging anak ni Sadok si Salum. At naging anak ni Salum si Hilkias, at naging anak ni Hilkias si Azarias. At naging anak ni Azarias si Seraya, at naging anak ni Seraya si Josadek. At si Josadek ay nabihag ng daling bihag ng Panginoon ang Juda at ang Jerusalem sa pamamagitan ng kamay ni Nabucodonosor. At ang mga anak ni Levi si Gersom at si Coat at si Merari. At ang mga ito, ang mga pangalan ng mga anak ni Gersom, si Libni at si Simi. At ang mga anak ni Coat ay si Abram at si Ishar at si Hebron at si Uziel. At ang mga anak ni Merari, si Mahalil at si Musi, at ang mga ito ang mga angkan ng mga Levita ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang. Kay Gerson si Libni na kanyang anak, si Joab na kanyang anak, si Sima na kanyang anak, si Joab na kanyang anak, si Ido na kanyang anak, si Zera na kanyang anak, si Joytrai na kanyang anak. At ang mga anak ni Coat, si Aminadab at ang kanyang anak, si Kore na kanyang anak, si Asir na kanyang anak, si Elkana na kanyang anak, at si Abiasap na kanyang anak, at si Asir na kanyang anak, si Tahat na kanyang anak, si Uriel na kanyang anak, si Uzia na kanyang anak, at si Saul na kanyang anak. At ang mga anak ni Elkana at si Amasai at si Akimon. At tungkol kay Elkana, ang mga anak ni Elkana, si Sobay na kanyang anak, at si Nahat na kanyang anak, si Eliab na kanyang anak, si Jeroham na kanyang anak, si Elkana na kanyang anak. At ang mga anak ni Samuel, ang panganay ay si Joel, at ang ikalaway si Abias. At ang mga anak ni Merari, si Mahali, at si Libni na kanyang anak, si Simi na kanyang anak, si Uza na kanyang anak, si Sima na kanyang anak, si Hagay na kanyang anak, si Asya na kanyang anak. Mga awit na Levita. At ang mga ito ang mga inilagay ni David sa pag-awit sa bahay ng Panginoon pagkatapos na maipahinga ang kaban. At sila'y nagsipangasiwa sa pamamagitan ng awit sa harap ng tolda ng tabernakulo ng kapisanan hanggang sa itinayo ni Solomon ang bahay ng Panginoon sa Jerusalem. At sila'y nagsapaglingkod sa kanilang katungkulan ayon sa kanilang pagkakahali-halili. At ang mga ito ang nagsipaglingkod at ang kanilang mga anak sa mga anak ng mga Kuatiya, si Heman na mga awit na anak ni Joel na anak ni Samuel.
na anak ni Elkana, na anak ni Jeroham, na anak ni Elien, na anak ni Toa, na anak ni Sup, na anak ni Elkana, na anak ni Mahat, na anak ni Amasai, na anak ni Elkana, na anak ni Joel, na anak ni Azarias, na anak ni Soponias, na anak ni Tahat, na anak ni Aser, na anak ni Ahiasap, na anak ni Kore, na anak ni Ishar, na anak ni Koat, na anak ni Levi, na anak ni Israel. At ang kanyang mga kapatid na si Asap, na siyang nakatayo sa kanyang kanan, sa makatuwid bagay si Asap, na anak ni Berakias, na anak ni Sima, na anak ni Mikael, na anak ni Baasyas, na anak ni Malkias, na anak ni Atania, na anak ni Zera, na anak ni Adaya, na anak ni Eta, na anak ni Zima, na anak ni Simi, na anak ni Jahat, na anak ni Gersom, na anak ni Levi. At sa kaliwa ay ang kanilang mga kapatid na mga anak ni Merari, si Eta, na anak ni Kisi, na anak ni Abdi, na anak ni Maluk, na anak ni Hasabias, na anak ni Amasias, na anak ni Hilicias, na anak ni Amasayas, na anak ni Bani, na anak ni Semer, na anak ni Mahali, na anak ni Musi, na anak ni Merari, na anak ni Levi. At ang kanilang mga kapatid na mga Levita ay nangahalal sa buong paglilingkod sa tabernakulo ng bahay ng Diyos. Ang mga saserdote ng mga Levita. Ngunit si Aaron at ang kanyang mga anak ay nagsipaghandog sa ibabaw ng dambana ng handog na susunugin at sa ibabaw ng dambana ng kamangyan para sa buong gawain sa kabanal-banalang dako at upang tubusin sa sala ang Israel ayon sa lahat na inuutos ni Moises na naglingkod ng Diyos, nalingkod ng Diyos. At ang mga ito, mga anak ni Aaron, si Eleazar na kanyang anak, si Pines na kanyang anak, si Abisua na kanyang anak, si Buchi na kanyang anak, si Uzi na kanyang anak, si Rais na kanyang anak, si Merayot na kanyang anak, si Amarias na kanyang anak, si Akitob na kanyang anak, si Sadok na kanyang anak, at si Akimaas na kanyang anak. Chapter 54, ang mga tirahang dako ng mga Levita. At ang mga ito nga, ang kanilang mga tahanang dako ay sa kanilang mga kampamento, sa kanilang mga hanggaran, sa mga anak ni Aaron, na sa mga angkan ng mga kwayta, sapagkat sa kanila ang unang palad. Sa kanila ibinigay nila ang Hebron sa lupain ng Juda at ang mga nayon niyaon sa palibot. Ngunit ang mga bukid ng bayan at ang mga nayon niyaon ay kanilang ibinigay kay Caleb na anak ni Jepone. At sa mga anak ni Aaron ay kanilang ibinigay ang mga bayang ampunan, ang Hebron, gayon din ang Libna, na pati ng mga nayon niyaon, at ang Jatir, at ang Estemoa, pati ang mga nayon niyaon. At ang Hilem, pati ng mga nayon niyaon, ang Debir, pati ng mga nayon niyaon, at ang Asan, pati ng mga nayon niyaon, at ang Bet Semes, pati ng mga nayon niyaon. At mula sa lipin ni Benjamin, ang Jeba, pati ng mga nayon niyaon, ang Alemet, pati ng mga nayon niyaon, at mga Anatot, pati ng mga nayon niyaon, ang lahat ng kanilang mga bayan, sa lahat ng kanilang mga angkan ay 13 bayan. At sa nalabi sa mga anak ni Koat ay naibigay sa pamamagitan ng sapalaran, sa angkan ng lipi, sa kalahating lipi, na kalahati ng Manases, 10 bayan. At sa mga anak ni Gerson ay sa kanilang mga angkan, sa lipi ni Isakar at sa lipi ni Aser, sa lipi ni Neptali at sa lipi ni Manases, sa Basan, 13 bayan. Sa mga angkan ni Merari ay nabigay sa pamamagitan ng sapalaran ayon sa kanilang mga angkan, sa lipi ni Ruben, sa lipi ni Gad, sa lipi ni Zabulon, 12 bayan. At ibinigay ng mga anak ni Israel sa mga Levita ang mga bayan pati ng mga nayon niyaon, at kanilang ibinigay sa pamamagitan ng sapalaran sa lipi ng mga anak ni Juda at sa lipi ng mga anak ni Simeon at sa lipi ng mga anak ni Benjamin, ang mga bayang itong na ipinanggit sa pangalan. Chapter 66, verse 66 pala. Ang mga bayan ng mga Levita. At ang ilan sa mga angkan ng mga anak ni Koat ay may mga bayan sa kanilang mga hangganan mula sa lipi ni Ephraim. At ibinigay nila sa kanilang bayang sampunan, si Sikem sa lupain Maburol, si Ephraim pati ng mga bayan niyaon, na mga nayon niyaon, gayon din ang Jezer pati ang mga nayon niyaon, at ang Jokmeam pati ang ng mga nayon niyaon, at ang Bet Horon pati ng mga nayon niyaon.
at ang Alahon, pati ng mga nayon niyaon, at ang Gat Rimon, pati ng mga nayon niyaon. At mula sa kalahating lipi ni Manases, ang Aner, pati ng mga nayon niyaon, at ang mga Bilam, at ang Bilam, pati ng mga nayon niyaon, sa ganang nangalabi sa angkan ng mga anak ni Koat. Sa mga anak ni Gerson na ibigay mula sa angkan ng kalahating lipi ni Manases ang Golan sa Basa, pati ng mga nayon niyaon, at ang Astarot, pati ng mga nayon niyaon. At mula sa lipi ni Isakar ang Chedes, pati ang mga nayon niyaon, ang Dobrat, pati ang mga nayon niyaon, at ang Ramot, pati ang mga nayon niyaon, at ang Anim, pati ng mga nayon niyaon. At mula sa lipi ni Aser ang Masar, pati ng mga nayon niyaon, at ang Abdon, pati ng mga nayon niyaon, at ang Ukok, pati ng mga nayon niyaon, at ang Rehob, pati ng mga nayon niyaon. At mula sa lipi ni Naphtali ang Chedes sa Galilea, pati ng mga nayon niyaon, at ang Amon, pati ng mga nayon niyaon, at ang Kiriath Haim, pati ng mga nayon niyaon. Sa nangalabi sa mga Levita ng mga anak ni Merari ay naibigay mula sa lipi ni Zabulon ang Rimono, pati ng mga nayon niyaon, ang Tabor, pati ng mga nayon niyaon. Sa dako roon ng Jordan sa Jericho, sa dakong silanganan ng Jordan na ibigay sa kanila mula sa lipi ni Ruben ang Beser sa ilang, pati ng mga nayon niyaon, at ang Jasa, pati ng mga nayon niyaon, at ang Chedemot, pati ng mga nayon niyaon, at ang Mepaat, pati ng mga nayon niyaon. At mula sa lipi ni Gad ang Ramot sa Galaad, pati ng mga nayon niyaon, at ang Mahanaim, pati ng mga nayon niyaon, at ang Hesbon, pati ng mga nayon niyaon, at ang Jaser, pati ng mga nayon niyaon. Chapter 7, ang mga anak ni Isakar. At sa mga anak ni Isakar, si Tola, at si Pua, si Ajasop, at si Simrot, 4. At sa mga anak ni Tola, Uzi, at si Repayas, at si Jeriel, at si Jamai, at si Jibsam, at si Samuel, mga pangulo sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang sa makatubig bagay si Tola, mga makapangyarihang lalaking may tapang sa kanilang mga lahi. Ang kanilang bilang sa mga kaarawan ni David ay 22,600. At ang mga anak ni Uzi si Izrahiyas, at ang mga anak ni Izrahiyas si Mikael, at si Obadjas, at si Joel, si Isyas, 5 silang lahat ay mga pinuno. At sa kasamahan nila, ayon sa kanilang mga lahi ay sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang, may mga pulutong ng hukbo sa pakikipagdigma 36,000 sapagkat sila ay nagkaroon ng maraming asawa at mga anak. At ang kanilang mga kapatid sa lahat ng mga angkan ni Isakar ng mga kapakapangyarihang lalaki may tapang na nangabilang silang lahat ayon sa talaan ng lahi ay 87,000. Ang mga anak ni Benjamin. At ang mga anak ni Benjamin si Bela, at si Becher, at si Jedial, 3. At ang mga anak ni Bela, si Esbon, at si Uzi, at si Uziel, at si Jeremot, at si Iri, 5. Mga pangulo sa mga sambahayan ng mga magulang, mga makapangyarihang lalaki, may tapang at sila ay nangabilang ayon sa talaan ng lahi ay 22,034. At ang mga anak ni Becher si Zemira, at si Joa, si Elizar, at si Eleonai, at si Omri, at si Jerimot, at si Abias, at si Anatot, at si Alemet. Lahat ng mga ito ay mga anak ni Becher. At sila ay nangabilang ayon sa talaan ng lahi ay sa kanilang lahi sa mga pangulo sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang na mga makapangyarihang lalaking may tapang 20,200. At ang mga anak ni Jediel ay si Bilhan, at ang mga anak ni Bilhan si Jebus, at si Benjamin, at si Aod, at si Chinaana, at si Zatan, at si Tarsis, at si Ahisar. Lahat ng mga ito ay mga anak ni Jediel ayon sa mga pangulo ng mga sambahayan ng kanilang mga magulang na mga makapangyarihang lalaking may tapang 17,200 na nakalalabas sa buo pang kadigma. Si Supim rin naman at si Hupim na mga anak ni Hir, si Husim na mga anak ni Aher, ang mga anak ni Nephtali. At ang mga anak ni Nephtali si Joel, at si Guni, at si Jeser, at si Salom na mga anak ni Bilha. Ang mga anak ni Manases. Ang mga anak ni Manases si Azriel na siyang pinanganak sa kanyang babae na Aramita, ipinanganak niya sa Makir na ama ni Galaad. At si Makir ay nag-asawa kay Hupim at kay Supim, at ang pangalan ng kapatid ng babae nila ay si Maaka.
At ang pangalan na ikalawa ay si Salpaad. At si Salpaad ay nagkaanak ng mga babae. At si Maaka na asawa ni Makir ay nanganak ng isang lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalan na Perez. At ang pangalan ng kanyang kapatid ay si Seres. At ang kanyang mga anak ay si Ulam at si Rechem. At ang mga anak ni Ulam, si Badan, ito ang mga anak ni Galaad na anak ni Makir na anak ni Manases. At ipinanganak ng kanyang kapatid na babae si Moleket, si Ikod at si Abiezer at si Mahala. At ang mga anak ni Semida ay si Ahian at si Sekim at si Likhi at si Anyam. Ang mga anak ni Ephraim. At ang mga anak ni Ephraim si Sutela at si Bered ang kanyang mga anak na kanyang anak at si Tahat na kanyang anak at si Elada na kanyang anak at si Tahat na kanyang anak. At si Zabad na kanyang anak, si Sutela na kanyang anak, at si Ezer at si Elad na siyang mga pinatay ng mga lalaki ng Gad na ipinanganak sa lupain sapagkat sila'y nagsisulong upang kunin ang kanilang mga hayop. At si Ephraim na kanilang ama ay tumangis at maraming araw at ang kanilang mga kapatid ay nagsiparoon upang aliwin siya. At siya'y sumiping sa kanyang asawa at siya'y naglihi at nagkaanak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Beria sapagkat sumasa kanyang bahay ang kasamaan. At ang kanyang mga anak na babae ay si Sera na siyang nagtayo ng Beth-horon sa ibaba at sa itaas at ang Uzen Sera ang nagseera ang naging anak ni Repa at si Resep at si Tela ng kanyang anak at si Taan ng kanyang anak. At si Laada na kanyang anak, si Amyud na kanyang anak, si Ilasama na kanyang anak, si Nun na kanyang anak, si Hoswi na kanyang anak. At ang kanilang mga pag-aari at ang mga tahanan, ang Betel at ang mga nayon niyaon at ang dakong silanganan ng Naaran at ang dakong kanluran ng Jezer, pati ng mga nayon niyaon, at ang Sikem na rin naman ang mga nayon niyaon hanggang sa Asa at ang mga nayon niyaon. At ang siping ng mga hangganan ng mga anak ni Manases, ang Bet-Sian at ang mga nayon niyaon, ang Tanak at ang mga nayon niyaon, ang Bigido at ang mga nayon niyaon, at ang Dor at ang mga nayon niyaon. Sa mga ito nagsitahan ang mga anak ni Jose na anak ni Israel. Ang mga anak ni Aser. Ang mga anak ni Aser si Imna at si Iswa at si Iswi at si Beria at si Sera na kanilang kapatid na babae. At ang mga anak ni Beria si Heber at si Makiel na siyang ama ni Birzabit at naging anak ni Heber si Japlet at si Semer at si Hotam at si Suwa na kapatid na babae nila. At ang mga anak ni Japlet si Pasak at si Bimhal at si Asbat at ang mga ito mga anak ni Japlet. At ang mga anak ni Semer si Ahi at si Roga, si Jehubba at si Aram. At ang mga anak ni Helem na kanyang kapatid si Sopa, si Imna at si Seles at si Amal. At mga anak ni Sopa si Suwa, si Harnaper, si Sual at si Beri at si Imra. At si Besar at si Hod at si Sama at si Silsa at si Itram at si Bera. At ang mga anak ni Jeter si Jepon at si Pispa at si Ara. At ang mga anak ni Ula si Ara at si Haniel at si Resha. At ang lahat na ito ay ang anak ni Aser ng mga pangulo ng mga sambahay ng mga magulang ng mga pili at makapangyarihang lalaki na may tapang, mga pinuno ng mga prinsipe. At ang nilang nangabilang ayon sa talaan ng lahi sa paglilingkod sa pakikidigma ay 26,000 lalaki. Chapter 8, ang mga anak ni Benjamin. At naging anak ni Benjamin si Bela sa kanyang panganay si Absels ang ikalawa at si Ara ang ikatlo, si Noha ang ikaapat at si Rapa ang ikalima. At ang mga naging anak ni Bela si Adar at si Jera at si Abiud at si Abiswa at si Naaman at si Ahawa at si Jera at si Sepupim at si Huram. At ang mga ito ang mga anak ni Ehud, ang mga ito ang mga pangulo sa mga sambahayan ng mga magulang ng mga taga-Gabaa at dinala silang bihag sa Manahat. At si Naaman at si Akyas at si Jera ay kanilang dinalang bihag at kanyang ipinanganak si Uza at si Ahihud.
At si Haraim ay nangkaanak sa parang ng Moab pagkatapos ng kanyang magpaalam sila. Si Husim at si Baara at ang kanyang mga asawa. At ipinanganak sa kanya si Nicodes, ang kanyang asawa si Jobab, at si Sibias, at si Mesa, at si Malcam, at si Jeus, at si Sokias, at si Mirma. At mga ito ang kanilang mga anak na mga pangulo sa mga sambahayan ng mga magulang. At ipinanganak sa kanya si Husim at si Abitob at si Epaal. At ang mga anak ni Epaal si Heber at si Bisam at si Semeb na siyang nagsipagtayo ng Ono ng Lot pati ng mga nayon niyaon at ang Berias at si Sema na pangulo sa mga sambahayan ng mga magulang ng mga taga-Ajalo na siyang nagpatakas sa mga taga-Gad. At si Ahiyo at si Sasak at si Jeremot at si Zebadias at si Arad at si Heder at si Mikael at si Ispa at si Joa na mga anak ni Berias at si Zebadias at si Mesulam at si Hiski at si Heber at si Ismari at si Izlia at si Jubab na mga anak ni Elpaal at si Jakim at si Zikri at si Zabdi at si Elionai at si Silitay at si Eliel at si Adayas at si Barayas at si Simrat na mga anak ni Simi at si Ispan at si Heber at si Eliel at si Adon at si Sikri at si Hanan at si Hananiah at si Belam at si Atotias at si Ipdayas at si Peniel na mga anak ni Sasak at si Samseri at si Harias at si Ataliah at si Jaarsias at ang Elias at si Ziri na mga anak ni Jeroham. At ang mga ito mga pangulo sa sambayan ng mga magulang ay sa kanilang lahi ng mga pinunong lalaki ang mga ito ay nagsitahan sa Jerusalem. At si Gabaon ay tumahan ang ama ni Gabaon sa Giel na ang pangalan ng asawa ay Maaka. At ang kanyang anak na panganay si Abdon at si Sur at si Cis at si Baal at si Nadab at si Jodor at si Ahiyo at si Zeker at naging anak ni Milclot si Simea at sila na may nagsitahan kasama ng kanilang mga kapatid sa Jerusalem sa tapat ng kanilang mga kapatid. At naging anak ni Ner si Cis na naging anak ni Cis si Saul at naging anak ni Saul si Jonathan at si Malkisua at si Abinadab at si Isbal. At ang mga anak ni Jonathan ay si Meribaal at naging anak ni Meribaal si Mika. At ang mga anak ni Mika ay si Piton at si Melek at si Taareya at si Ahaz at naging anak ni Ahaz si Joada at naging anak ni Joada si Alemet at si Azmavet at si Simri at naging anak ni Simri si Mosa at naging anak ni Mosa si Bina, si Rapa na kanyang anak, si Elasa na kanyang anak, si Asel na kanyang anak at si Asel nagkaroon ng 6 na anak na ang mga pangalan ay ito: Azrikam, si Bokru, at si Ismael, at si Sayarias, at si Obadias, at si Hanan. Lahat ng ito ay mga anak ni Asel. At mga anak ni Esek na kanyang kapatid, si Ulam na kanyang panganay, si Jehus na ikalawa, at si Elipelet na ikatlo. Ang mga anak ni Ulam ay may mga kapangyarihang lalaki, may tapang na mga mamamana at nagkaroon ng maraming anak at ang mga anak ng mga anak na 150. Lahat ng ito ay ang mga anak ni Benjamin. Chapter 9, ang mga unang nanirahan sa Jerusalem. Ang mga unang naninirahan sa Jerusalem. Sa gayo, ang mga buong Israel na bilang ay sa mga talaan ng lahi at narito sila ay mga nangasusulat sa aklat ng mga hari sa Israel at ang mga Juda ay dinalang bihag sa Babylonia dahil sa kanilang pagsalangsang. Ang mga unang mananahan na nagsitahan sa kanilang mga pag-aari sa kanilang mga bayan ay mga Israel, ang mga saserdote, ang mga Levita at ang mga ni Tineo. At sa Jerusalem ay tumahan ang mga anak ni Juda at sa mga anak ni Benjamin at ang mga anak ni Ephraim at Manases. Si Uray na anak ni Amiud, na anak ni Omri, na anak ni Imrai, na anak ni Bani sa mga anak ni Pares, na anak ni Juda. At sa mga Silonita, si Asayas na panganay at ang kanyang mga anak.
At sa mga anak ni Zara si Jehuel at ang kanilang mga kapatid na 690. At sa mga anak ni Benjamin si Salo na anak ni Mesulam na anak ni Udavia na anak ni Asinwa. At si Ibnias na anak ni Jeroham at si Ela na anak ni Uzi na anak ni Mikri at si Mesulam na anak ni Sapatias na anak ni na anak ni Ruhuel na anak ni Ibnais. At kanilang mga kapatid ayon sa kanilang mga lahi na 956. Lahat ng mga lalaki ito ay mga pangulo sa mga sambahayan ng mga magulang ayon sa sambahayan ng kanilang mga magulang. At sa mga saserdote ni Jedaiah at si Joyrib at si Joachim at si Azarias na anak ni Hilkias na anak ni Mesulam na anak ni Sadok na anak ni Merayot na anak ni Akitob na tagapagmahala sa bahay ng Diyos. At si Adayas na anak ni Jeroham na anak ni Pasur na anak ni Makias at si Mahasay na anak ni Atiel na anak ni Jazera na anak ni Mesulam na anak ni Misilemit na anak ni Immer. At ang kanilang mga kapatid ng mga pangulo sa mga sambahay ng kanilang mga magulang na 1,760 na mga lalaki totoong bisa sa gawain paglilingkod sa bahay ng Diyos. At sa mga Levita sa si Mayas na anak ni Hasub na anak ni Azrikam na anak ni Hasabias sa mga anak ni Merari. At si Bakbakar, si Heres at si Galal at si Matania at ang anak ni Mikas na anak ni Zikri na anak ni Asap at si Obadias na anak ni Zemayas na anak ni Galal na anak ni Idutum sa Berekias na anak at si Berekias na anak ni Asa na anak ni Elkana na tumatahan sa mga nayon ng mga Netopatita, ang bantay pinto at ang kanilang gawain. At ang mga tagatanod pinto si Salom at si Akub at si Talmon at si Ahiman at ang kanilang mga kapatid si Salom ang puno na hanggang ngayon namamalagi sa pinto ang daan ng hari na dakong silanganan. Sila ang mga tagatanod pinto sa kapamanto ng mga anak ni Levi. At si Salom na anak ni Kori na anak ni Abiasat na anak ni Korah at ang kanyang mga kapatid sa sambahayan ng kanilang mga magulang, ang mga Koraita ay nangamahala sa gawain paglilingkod na mga tagapag-ingat ng mga pintuang daan ng tabernakulo at ang kanilang mga magulang ay na mga pasakampamento ng Panginoon ng mga tagapag-ingat ng pasukan. At si Pines na anak ni Eleazar ay pinuno sa kanila sa panahong nakaraan at ang Panginoon ay sumasa kanya. At si Zacarias na anak ni Meselemia ay tagatanod pinto ng tabernakulo ng kapisanan. Lahat ng mga ito na mga napili upang maging tagatanod pinto sa mga pintuang daan ay 212. Ang mga ito ay nangabilang ayon sa talaan ng lahi ng kanilang mga nayon na siyang pinagkatiwalaan sa kanilang katungkulan ni David at ni Samuel na tagakita. Sa gayoy sila at ang kanilang mga anak ay namahala na pinakabantay sa mga pintuang daan ng bahay ng Panginoon sa makatuwid bagay ng bahay ng tabernakulo ayon sa paghahalinhinan. Nasa 4 na sulok ang mga tagatanod pinto sa dakong silanganan, kanluran, hilagaan at tibugan. At ang kanilang mga kapatid sa kanilang mga nayon ay paroroon sa bawat 7 araw tuwing kapanahunan upang sa kanila. Sapagkat ang 4 na punong tagatanod pinto na mga Levito ay nangasa takdang katangkulan at nangasa mga silid sa mga ingat yaman sa bahay ng Diyos. At sila ay nagsitahan sa palibot ng bahay ng Diyos sapagkat ang katungkulan doon ay kanila at sa kanila nauukol ang pagbubukas tuwing umaga. At ang ilan sa kanila ay may katungkulan sa mga kasangkapan na ipinaglilingkod sapagkat ayon sa bilang ipinasok at ayon sa bilang inilalabas. At ang ilan naman sa kanila ay nangahalal sa kasangkapan at sa lahat ng mga kasangkapan ng santuaryo at sa mainam na harina at sa alak at sa langit at sa kamangyan at sa mga
Especia. At ang ilan sa mga anak ng saserdote ay nagsisipaghanda ng paghahalo-halo ng mga espesya. At si Matatias na isa sa mga Levita na siyang pangalan ni Salum na Koraitan may takdang katungkulan sa mga bagay na niluluto sa kawali. At ang ilan sa kanila, mga kapatid sa mga anak ni mga Kuatita ay nangasa tinapay na handog upang ihanda bawat Sabat. At ang mga ito ang mga mangangawit ng mga pangulo ng mga sasangbahayan ng mga magulang sa mga Levita na mga nagsisitahan sa mga silid at sa mga laya sa ibang katungkulan sapagkat sila ay nangalalagay sa kanilang gawain araw at gabi. At ang mga ito ang mga pangulo sa mga sangbahayan ng mga magulang ng mga Levita ayon sa kanilang lahi na mga lalaking pinuno at ang mga ito ay nagsisitahan sa Jerusalem. At si Gabaon ay tumahan, ang ama ni Gabaon at si Jehiel na ang pangalan ng kanyang asawa ay si Maaka. At ang anak niyang panganay si Abdon at si Sur at si Chis at si Baal at si Ner at si Nadab at si Jedor at si Ahio at si Zacarias at si Miklot. At naging anak ni Miklot si Samaam at sila'y nagsitahan na kasama ng kanilang mga kapatid sa Jerusalem sa tapat ng kanilang mga kapatid. At naging anak ni Ner si Chis at naging anak ni Chis si Saul at naging anak ni Saul si Jonathan at si Malkiswa at si Abinadab at si Isbaal. At ang mga anak ni Jonathan ay si Meribaal at naging anak ni Meribaal si Mika. At ang mga anak ni Mika ay si Piton at si Melek at si Tarea at si Ahaz. At naging anak ni Ahaz si Jara at naging anak ni Jara si Alemet at si Azmavet at si Zimri at naging anak ni Zimri si Mosa. At naging anak ni Mosa si Bina at si Repaya at naging anak ni Elasa na kanyang anak si Asel na kanyang anak. At si Asel ay nagkaroon ng 6 na anak na ang kanilang mga pangalan ay ang mga ito: Azrikam, si Bokru at si Ismael at si Seraya at si Obadjas at si Hanan at ang mga ito ang mga naging anak ni Asel. Chapter 10. At ang kamatayan ni Saul at ang kanyang mga anak. At ang mga Pilisteo nga ay nakipaglabas sa Israel at ang mga lalaki ng Israel ay nagsitaka sa harap ng mga Pilisteo at nagbuwal na patay sa bundok ng Gilboa. At ang mga Pilisteo nunod na mainam sa likuran ni Saul at ang kanyang mga anak ay pinatay ng mga Pilisteo, si Jonathan, si Abinadab, si Malkisua na mga anak ni Saul. At ang mga pagbabaka ay lumalang mainam laban kay Saul at inabutan siya ng mga mamamana at siya'y nahirapan dahil sa mga mamamana. Nang magkagayoy sinabi ni Saul sa kanyang tagadala ng sandata, bunutin mong iyong tabak at iyong palagpasin sa akin, baka ang mga hindi tuling ito ang magsiparito at pahirapan ako. Ngunit hindi inibig ng kanyang tagadala ng sandata sapagkat siya totoong natakot. Kaya't kinuha ni Saul ang kanyang tabak at nagpatibuwal doon. At nang makita ng kanyang tagadala ng sandata na si Saul ay patay, siya ay namay nagpatibuwal sa kanyang tabak at namatay. Gayon namatay si Saul at ang kanyang 3 anak at ang kanyang buong sambahayan ay namatay na magkakasama. At nang makita ng lahat ng anak ng lalaki ng Israel na nangasa libis na sila'y nagsitakas at si Saul at ang kanyang mga anak ay patay, ay kanilang iniwan ang kanilang mga bayan at nagsitakas at ang mga Pilisteo ay nagsiparoon at nagsitahan sa mga yaon. At nangyari ng kinaumagahan ng nagsiparoon upang hubaran ang mga Pilisteo mga napatay, ang nangapatay na kanilang nasumpong si Saul at ang kanyang mga anak na nabuwal sa bundok ng Gilboa. At hinubaran nila siya at kinuha ang kanyang ulo at kanyang sandata at ipinadala sa lupain ng Pilisteo sa palibot upang ipabalita sa kanilang mga Diyos-Diyosan at sa bayan. At inilagay nila ang kanilang mga sandata sa bahay ng kanilang mga Diyos at ipinako ang kanilang ulo sa bahay ni Dagon. At ipinako ang kanyang ulo sa bahay ni Dagon. At ang mabalitaan ng buong Israel, ng buong Jabes Galaad, ang buong ginawa ng mga Pilisteo kay Saul, at ang lahat ng mga matatapang lalaki nagsitindig at kinuha ang bangkay ni Saul at ang mga bangkay ng kanyang mga anak at dinala sa Jabes at inilibing ang kanilang mga buto sa ilalim ng ensina sa Jabes at
nangag-ayunong 7 araw. Sa gayon namatay si Saul dahil sa kanyang pagsalangsang na kanyang nagawa laban sa Panginoon dahil sa salita ng Panginoon na hindi niya iningatan at dahil naman siya ay nakipagsanggunian sa masamang espiritu upang pagsiyasatan. At hindi nagsiyasat sa Panginoon, kaya pinatay niya siya at inilipat ang kaharian kay David na anak ni Isay. Purihin ng Panginoon. Ang Diyos po ang nagpala sa kapagkabasa muli ng kanyang mga salita. Tayo magpasalamat. Salamat po Diyos sa iyong mga salita na aming muli na pagbulayan. Naway patuloy naming na laging maging kaaliwan ang pagbabasa ng iyong mga salita. Hallelujah! At patuloy na magkaroon kami ng damdamin na laging kasabikan ang iyong mga salita. Maraming salamat po o Diyos. Muli pagpalain mong bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen.